Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito po, no? Kinatatakutan na po nila ang mangyayari ngayon. Napansin nyo, wala masyado umiimik ngayon sa Pinel nila, no? Tahimik lahat sila, no? Hindi katulad dati na napakaingay ni Palingkera ng ni Auntie Claire, no? Ngayon, tahimik po sila sa sinasagawang pagkilos po ng itong grupo na to, nila Mike Defensor at nila Harold Respicio. Hoy, take note ha, si Harold Respicio po, aminado siya, hindi siya DDS. Baka gawin niyo naman DDS to. Kasi alam niyo naman kalaban nila sa politika. Lahat na lang magsasayta, gagawin nilang DDS. Oh, maski yata si Trillanes, kapag sinaway sila, sasabihin nila, DDS ka na Trillanes. Ganyan po sila. Kasi isa lang sikreto diyan. Kaya ginagawa nilang DDS yung na pumupuna sa kanila kasi yun ang pinakaalam nilang madali na uh, alam nilang madaling kalaban, akala nila. Yun ang pinakaalam nilang, check na yan. Tatay Digo, nasa dahig na. Kaya DDS yan. Akala nila, kahinaan ng DDS yun. No? Yun ang kanilang laging inaano. Ngayon, eto nga po, takot po sila sa kilusan ngayon, nila Harold Respicio. Basahin natin to muna bago tayo dumating sa tatong topic. At teka lang muna, may isang senadora po na maglalabas ng bagong ebidensya. Hindi natin alam kung sino yon. Hindi naman pwede si Amy kasi si Amy nailabas na lahat eh. Hindi niya pinaniwalaan eh. What if pa kaya kung maglabas pa si Amy, paniniwalaan pa kaya? Di ba? Hindi na. May senadora daw ata may lalabas na bagong ebidensya. Wala akong maisip na babae yung senadora. Ya? Alam nga naman si Risa. Ya? Pwede rin. At si Ligarda. At si Camille. Alin man dyan. Di ba? Alin mo? Ako, tingin ko malapit-lapit dyan si Risa o kaya si Ligarda. Di ba? Siyempre si Lebiste. Pero sino kaya? Si Risa kaya? Hindi natin alam, no? Kasi senadora sabi, ito muna, basahin natin. Mike Defensor, bakit natatakot sila sa impeachment? Mariing kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor patuloy na hindi pagtanggap ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginihit na ang impeachment ay karapatan mamamayan, hindi pabor sa maaari ipagkait. Wala daw kasamang Congress kaya ganun. Kasi sila, hindi niya tinanggap eh. Sige, palagay natin kaya wala silang kasamang Congress kaya hindi tinanggap yung impeachment. Dapat man lang binilinan sila. Kasi ganito sir tinuruan sila ng mga requirement. Ikaw ba, magkukuha ka ng ID doon sa tanggapan ng opisina ng gobyerno. Pag hindi mo naabutan yung empleyado doon, yung staff doon, sabihin sa'yo, hindi po pwede. Hindi na may tanggapin yung requirement mo. Ano sinasabi pag wala doon yung tao? Sir, bumalik na lang po kayo bukas. Hindi eh. Itong impeachment talaga hindi tinanggap eh. Di ba? Sa kanyang pahayag sa social media, binigyan din ni Defensor na ang impeachment ang tanging legal na mekanismo upang managot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Isang prosesong malinaw umano ng konstitusyon at sa mga patakarang kongreso. Ayon kay Defensor, walang kalabuan sa umiiral sa mga alituntunin. Malinaw ang konstitusyon, nakakasunod sila. Malinaw ang rules sa kongreso. Kumpleto lahat, may attorney, ministerial at pagtanggap ang impeachment complaint. Para sa kanya, walang direksyon at walang palusot sa usapin ito. Wala talaga. Kung talaga walang tinatago, tanggapin nyo to. Doon naman malalaman sa korte kung talagang ka-impeach yung ginawa ni BBM eh. Wala namang karapatan sila Mike at wala din karapatan sila BBM na kung ka-impeach ginawa ni BBM. May hahatol dito. Kaso ayaw nyo tanggapin yung impeachment na Pero kay Sara ang bilis. Di ba? Nakaabang ngayon Pag kay Sara tinanggap nyo, sige. Ngunit ayon kay Defensor, taliwas ang mangyari ngayon. Sa halip na tanggapin ang mga reklamo, anya hinaharangan ng proseso dahilan upang tanungin kung bakit tila may takot sa impeachment. Hindi tinanggap, hinarang. Sagot niya sa sariling tanong, kapag umusad ang impeachment, lalabas ang katotohanan at may mga ayaw umano na mabunyag ito. Ayaw yan. Ayaw nila mabunyag yan. Kung wala kayong tinatago, tulad na sinasabi nyo sa mga kriminal, kung wala ka tinatago, umuwi ka. Di ba ganyan sinasabi nyo? Kay Bong Revilla, kung wala ka tinatago, harapin mo. Kay Atong Ang, kung wala ka tinatago, harapin mo. Ganun din kami ngayon kay Martin. Kung wala siyang tinatago, harapin niya. At kung walang tinatago, pumayag kayo tanggapin tong impeachment file na to. Kasabay ng kanyang pahayag, ibinahagi rin ni Defensor ang tinatawag niyang highlights of the people's impeachment complaint na naglilista na mabibigat na aligasyon tulad ng graft and corruption, umano'y malaking halaga ng pera, issue sa PhilHealth,
at PDCI funds. At iba pang kontrobersyal, isinasamang reklamo hinihain laban sa Pangulo. Tinapos ni Depensor ang kanyang pahayag sa mariing panindigan. Impeachment is a right, not favor. Kapag hinarangan ng proseso, hinarang ang karapatan ng sambayanan. Ito naman yun eh. Di ba? Wala na, di ba? Ang reaksyon ng Depensor ay bahagi na lumalawak na batikos mula sa iba't ibang sektor na nagsasabi ang pagtanggi sa pagtanggap ng impeachment complaints ay hindi simpleng usapin ng proseso, kundi isang direktang hamon sa rule of law na pananagutan ng gobyerno. Ayan po, panic mode na sila, sabi ni, dito man tayo kayo, papyawan natin to si Pinky. No? Walang charot. Ping Lacson, tinarayan ng report ng Senate Minority. Wow! Wala na! Booking ka na namin! Napanood namin sa Net25 yung sinabi ni Senator Marcoleta. Pinagalito pa yung mga staff mo pala noon. Pinagpapasa mo sila ng report. Ngayon, parang may report na yata, ganyan ka. Wala na, booking ka na, sir. Nood po kayo sa Net25. Ando doon po yung sikreto ni Senator Marcoleta. Andun, sinayag si Pinky. Booking po siya, booking. May video po, May video po, hindi po AI yun, ha? Sabihin mo AI yun. Lahat ng media meron nun, ya? Kaya nga sabi ko, respect budget, respect you, insult me. Wala nang respetuhan to. Ikaw nagsabi, bastusan na eh. Di bastusan na ang gusto. Sa pambabastos kasi ni Senator Marcoleta at ni Senator Amy, alam mo yung paano kabastusin nila? Na alam mo, feeling mo binabastos ka, pero sa amin hindi pa mabastos yun. Ang pambabastos nila Marcoleta, isang paraan kung saan ang mga Pilipino makikinabang. Alin yon? Kung saan mahahanap yung mastermind. Ewan ko kung bakit ganyan kakadrama ngayon, sir. Di ba? Dapat, tumutulong ka. Sa pagtulong mo, pinapayagan mo sila Senator Marcoleta na makaambag ng tulong at ng mga idea, ano pa mang ebidensya na ipapasa sa'yo. Hinahamon mo si Senator Amy. Aray ko. Hinahamon mo si Senator Amy nung nakaraan na pumunta ka sa hearing. Sige, patunayan mo yung pisan mo, nagkasala. Eto na nga, pumunta na nga, Ayaw nyo pa rin tanggapin. Mandayo mong palusot. Di ba? Ano ba? Sir, ano ba? Interparliamentary. Dapat ito, pangalan nito, interparliamentary courtesy. Sa susunod, hindi na boy tago, si interparliamentary courtesy na. Sa buong mundo, buong Pilipinas, siya lang nagsasabi niyan. Di ba? Ito pa. Topacio, katapusan ng Marcos Jr. admin, malapit na. 'Di ba? Alam nyo kasi, kaya malapit na. Ang pinagpapahirap naman dito yung mga nasa lababa, katulad niya ni Pinky. Simpleng bagay lang hindi pa magawa. Nagkakagulo na buong Pilipinas, anak ng teteng, hindi pa rin kayang ipatawag si Martin. For the first time man lang ipatawag mo, paupuin mo diyan. Sino ba 'yun? Sige nga. Swelduhan namin siya, umalis siya sa gobyerno kung ayaw niya mapatawag siya. Bumaba siya sa congressman, ba't ayaw bumaba sa congressman? Kasi parang protektado mo, interparliamentary courtesy? Ganun ba yun? Tanong ko lang. Di ba? Katapusan ng Marcos admin malapit na. Sa mga panahong ito, kapag ikaw ay kritika ng gobyerno, kung ano ang kaso ng isinasampa sa'yo, nagiging libelous ka, magiging seditious ka. This is dangerous time for the opposition sapagkat ibang klase po talaga itong pamamahalang ito. Ibang klase talaga. Ubus na kapangyarihan nila. Utosin, mga vlogger nilang bubuhay sa kanila eh. Lahat na nila, kaaway na nila eh. Tapos lahat DDS, wow. Di ba? They are in a panic mode. Bakit? Dahil nakikita po siya nakatapusan nila na malapit na. Si Topacio may sabi niya. Di ba? Dumako na tayo sa ating talakayan po. Painggan po natin ito, ang kanyang pahayag, sila Mike Defensor. Manzal de Copon, tatayong state witness pabor sa grupo ni na dating Congressman Mike Defensor sakaling makalusot sa Kamara ang ihahain nilang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mismong si Corao ang nagsabing willing siyang tumestigo laban sa Pangulo para patunayang nagkamal ang Pangulo ng bilyong kickback mula sa maanumalyang flood control. Ay, si Saldi nagsabi may bilyong kickback. Hindi mo naman daw ipursot, Lacson, imbestigahan to? Wala kami aasahan sa ICI, siya na nga lang member doon eh. Ikaw na lang aasahan namin kasi nagsimula ka na ulit sa Blue Ribbon. Di ba? Nakaraan, di kami maingay sa'yo eh. Bakit? Kasi alam namin may ICI eh. Tiwala kami kay Marcos Jr. Doon sa ICI na ginagawang investigasyon. Yung nakita namin, wala rin pala, disenyo rin pala. Di ba? Kaya nga ang dami nakakapansin eh. Ano ba yan? Anong klaseng investigasyon yan? Di ba?
May hangganan. Akala ko ba transparency? O ngayon, maingi kami kasi blue ribbon ka na ulit. Ngayon, sa pagiging blue ribbon mo, akala namin, una mong ipapatawag, yan si Martin. At sa pangalawa, nagharap-harap na pala dyan sila Olivar o sila Bernardo, hindi pa pinag-usap-usap, hindi nyo pa tinalakay yung dapat talakayin. Sabi ni Defensor, ilalaban nilang maisalang si Ko sa Justice Committee ng Kamara kahit ito ay via Zoom. Hindi kasi pinayagan si Ko na maisalang sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya umaasa ang grupo. Gagawa to si Pinky ng paraan para wag lang talaga. Biruin mo may nagsabi hindi ko lang isa sa kanila, hindi ko lang matanda ko sino, nabasa ko lang pag daw si Saldi ko nagsalita through Facebook, hindi daw kapani-paniwala lahat ng sasabihin nun. Wow! Ganun na pala? Ganun na pala ngayon. Hindi pa daw kapani-paniwala. So, ibig sabihin pala, pag si Saldi ko nagsalita sa Facebook, hindi siya yun. Hindi si Saldi ko yun. Laman at butot kaluluwa, hindi si Saldi yun. Pag nag-appear at nag-out siya, si Saldi yun. Ganun ba yun? Laban ngayon? Hindi siya paniniwalaan? Pwede mo sabihin, walang bisa yung sinabi niya, pero hindi mo siya paniwalaan? Kalokohan! Kalokohan yun! Nila na mapagbibigyan sila ng Justice Committee. Of course, it can happen. If you recall in the impeachment proceedings of, at the time, Kuya Estrada, there were additional witnesses who came out. And dito, it will stand in the House Committee on Justice Hearings. May ebidensya na kami at may mga lalabas pa na maaaring mag-testify doon sa mga sinasabi namin dito. Pero ang problema, hindi pa naihahain ng grupo ni na Defensor ang kanilang impeachment complaint sa Kamara dahil hindi ito tinanggap ng Office of the Secretary General ng mababang kapulungan kahapon. Nabigo silang maihain ang complaint dahil sa katwirang si Secretary General Cheloy Garafil lamang ang may otoridad na tumanggap ng ihahaing impeachment complaint. Tama, magkasama sila. Sit-sit po. Di ba? Sabi daw, kaya daw di tinanggap dahil wala daw Congress na kasama. Ito na nga dahilan kayo maniniwala. Hindi tinanggap dahil wala siya o hindi tinanggap dahil walang Congress na kasama. Palulusutan nyo naman. O sige, granted, sige na, walang Congress na kasama. Magsasama sila na ngayon ng congressman yata dyan, magsasama sila, ulitin niya impeachment na yan. Pag hindi nyo pa tinanggap yan, isa lang ibig sabihin yan. Ayaw nyo talagang palusutin yung papel na yan. Si Attorney Garafil ay umalis ng bansa kahapon patungong Taiwan para sa isang official business trip. Pero sabi ng kampo ni na Defensor, tila intensyonal ang ginawang ito ng SecGen. Dahil dito, balak sampahan ng kasong administratibo at kriminal si Garafil at ang ilang tauhan nito dahil nilabag umano ng kanilang tanggapan ang House Rules at ang probisyon na nakasaad sa 1987 Constitution. One, hindi siya nag-iwan ng instructions. Second, wala siyang dinesignate na acting or OIC in her absence. Napakinggan. Second, there is a pattern kasi ginawa na niya kay Cardema yan. So, this falls under Republic Act 3019, Section 3, causing undue perjury to any party. And second, administratively, because she's a public official. Bukod naman kay Zaldico, isa pang senador ang planong gawing testigo ng grupo laban sa Pangulo. Ito ang ibinunyag ni dating Congressman Jing Paras kung saan naging lantaran ang pagbabat. Senadora yun, di senador yun. Meron dyan nakasulat na senadora daw maglalantad ng bagong testigo. Sino kaya yun? Hindi naman pwede si Amy yun. Kasi nakapagsabi na si Amy ng lahat-lahat sa kapatid niya. Yeah? Sino kaya yun? Senadora yun Sino bang babae senadora? Si Risa? Si Pia, si Camille, si Hontibe, pangalan na to? Si Ligarda. Sino kayo sa palagay nyo? Sino tong senadora na to? Senadora to Oo. Na makapagpapadiin talaga. Dito sila natatakot na kumanta to. Baka nasa majority to. Yeah. Kanta na. Para si Lacson, alisin na dyan. Hindi talaga. Si Senator Marcoleta talaga bagay dyan sa Blue Ribbon na yan. Dahil nagagampanyan niya yung trabaho niya sa bilang Blue Ribbon. Di ba? At pag si Senator Marcoleta dyan, lahat ipapatawag. Ipapatawag lahat. Gusto nyo, testing nyo? Para sinasabi nyo, ayaw nyo ilagay si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon kasi ang dahilan nila, dahil yung mga Duterte, iniiwasan? Hindi ngayon nga, nakaupo na kayo, hindi nyo mapatawag ang Duterte. Bakit? Kasi baka wala kayong masilip.
Patawagin siya kulong. Tikos ng senador sa Hmm. Pangulo dahil sa issue ng sugar smuggling. Sabi ni Paras, kasama sa kanilang complaint ang pangalan ng senadora para gamitin ang kanyang mga naging pahayag bilang ebidensya laban sa Pangulo. Pero pag tawag na ang isang senador, Yes. na kakampi na nila pinulong mo, nagtawag siya ng hearing, galit na galit siya sa smuggling ng sugar. Galit Ako, na galit siya kay Marcos. isang senador na galit kay Marcos dahil sa smuggling ng sugar. Sino yun? Sige nga, lagay nyo nga dyan para malaman ko kung sino. Wala ko idea eh. Sige nga, sino ba yun? Okay. Hindi ko lang sasabihin kasi. Hindi sasabihin ko sino, pero tutulong yata sa dahil alam mo, tama na, puno na ang salop eh. Puno na eh. Yeah. Inamin ni Defensor na marami pang mga personalidad at dokumento silang ilalantad bilang kanilang ebidensya. Pero patuloy nilang pag-aaralan kung ihahain pa nila ang kanilang impeachment complaint sa pagbubukas ng sesyon sa Lunes dahil baka baliwalain lang umano ito ng Kamara para maproteksyonan lang ang Pangulo sa one-year bar. Aminado silang maliban sa impeachment ay wala nang ibang paraan sa korte man o sa ibang institusyon na maaring kasuhan at patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay, paigam po natin ngayon si Harry Roque po sa kanyang tungkol dito sa kay Saldico at sa iba pa. Ayaw ma-play. Okay, ito pala. Kulyari na at tayo magdiskurso sa mga issues na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil tayo namang madlang people, tayo talaga ang kawawa kapag ang ating mga namumuno ay mga palpak. At syempre, saksakan ng palpak. Kayo ha, ang dami sa inyo nagdadasal ha, nung nalaman ninyong na-hospital si Junior ha. Sa akin naman, ang paniwala ko bilang sa Kristiyano, hindi natin po pwede pagdasal yan, no? Pero dahil siya naman talaga umabuso sa katawan niya, hayaan na natin. Dahil nakalagay naman yan sa Biblia, no? Parurusahan yung mga tao na inabuso ang kanilang mga katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon at dapat pinangangalagaan. At ang pagkuha ng cocaine, yan ay pagsira sa ating katawan. Kaya naman kita nyo yung sakit niya. Tinignan nyo ba? Tinignan ko sa ChatGPT. Yung sakit niyang sinasabi, ayan po ay posibleng epekto ng cocaine use, extended cocaine use. Kaya nga pinagbabawal yung cocaine na yan dahil nakakasira sa katawan. Bakit naman kasi nagbibisyo pa ng ganyan at nagpupumilit pag-presidente? Buti sana kung siya isang pribadong individual, no? Wala tayong pakialam kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang lamunin niya mga pinagbabawal na gamot. Pero habang siya ay presidente, nakasalalay sa kanya ang buhay ng mahigit 100 billion ng mga Pilipino, no, na naghahanap ng solusyon. Doon doon sa problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kanina po may nakausap akong OFW dito, no? Kanina nga pala po, kamusta? Kay Jong at saka kay Ann, dalawa po sila nakita ko sa embassy, no? Kumukuha ng passport, mga nagtatrabaho sa Croatia, no? At ang sabi nga nila, umuwi daw itong si Ann, ako na-shock siya sa taas ang presyo ng bilihin. Kung ikukumpira mo dito sa Europa, no? Well, siyempre po, yan nga po ang hinahanap natin. Isang presidente na sa tamang pag-iisip ng magkaroon ng solusyon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. At ayan po, narinig niyo po ha, ang ating presidenteng magaling, ayaw daw umabot ng 60 ang dolyares kada piso. Paano naman hindi aabot ng 60 dyan? Ikay nagbabangag-bangag, imbis na gumagawa ng paraan para maibalik ang kumpiyansa sa piso. Ulitin ko po ha, kahit ganong karami ang remittance ng mga Pilipino at yan naman po nagpapalutang pa sa ating inang bayang Pilipinas, yung mga remittances ng OFW, kapag nawalan ng kumpiyansa ang buong daigdig sa kakayahan ng gobyerno na mamuno sa ating bayan, talagang mawawalan ng bisa o mawawalan ng halagang ating piso. At ayan po, 60 na nga po. Kahit ayaw ni Marcos umabot ng 60, baka maging 70 pa yan dahil nga kung ikaw na may babangag-bangag, paano mo naman mahahanap ng solusyon ng mga problema ng bayan, no? Tignan nyo nga sa kanyang kasipsipan sa Amerika, ano nangyari? Binigyan ba tayo ng special treatment sa taripa? Hindi. Diba? Nasa halos 20% pa rin ng taripa natin galing sa Amerika. Yan ba ang taripa ng kaibigan? Samantalang yung mga bansa na dating kaaway ng Amerika, Vietnam, wala namang ganyan 20% taripa. Bakit ganun? Bakit parang mas mabait pa ang Amerika
doon sa mga naging kaaway niya kaysa doon sa mga sunod-sunuran sa kanya. Kaya nga ako, ang sinasabi ko, huy, Tariela, Ontiveros, kayo mga Amerikano, ano bang nahihita natin sa Amerika? Di ba wala? Pinapatawan pa rin tayo na napakataas na tarifa at wala namang binibigay na tulong dahil tayo nga kasi imbis na nagpapa-importante, kahit imbis na nagpapakipot sa larangan ng diplomasya, wala, hubad ka agad. Sinasabi, gahasain niyo ako. Parang ganyan ang ginagawa natin sa bansang Pilipinas na samantalang dapat tayo nagpapasuyo dahil tayo lang ang bansa na dahil sa ating lokasyon, sa ating geography, abay tayo talaga ang gateway to Asia. Dahil bago makarating ng China, dadaan at dadaan sa Pilipinas. Hindi natin yan napagbibigyan ng halaga dahil tayo nga sunod-sunuran sa mga Amerikano at patuloy na inaaraway ang China. Kaya tignan ninyo, halos walang mga turistang Chino nagpupunta rito. Nagbigay nga tayo ng visa free sa mga Chino, aawayin namin ni Tariela kanilang presidente, natural, mabubuisit yung buong bansa nila. Dahil alam niyo po, sa ibang bansa, gaya ng China, hindi po banghag ang kanilang presidente. Kaya respetado at mahal na mahal yung presidente na nagbibigay ng patuloy na pag-unlad sa bansang China. Mantakan nyo, siguro 10 years ago, napakahirap ng China. Hindi gaya ng Pilipinas. 20 years ago, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas ang mga Chino at sa kanilang kahirapan. Ngayon po, tayong linalait dahil sila lumilipad ang kanilang mga tren galing Shanghai International Airport papuntang Shanghai. Tayo, ganun-ganun pa, tsug pa yung ating mga tren, no? Ano ba yan? Kawawa nga tayo, no? Talagang wala. Dali lang po ha, meron tumatawag, pero ako ay titignan ko lang po kung sino po ito. Marcos Jr. ng 25 billion. Yan po ang kanyang tongpats na nanggaling sa kanyang 100 billion insertion sa 2025 budget. O di ba? Alam niyo po, binira na ako ng mga kapwa DDS. Ano mo, dapat talaga magsama-sama na. Si Senator Marcoleta Silibiste, sa Monday, cornerin na po. Cornerin na to, itong si Pinky, para talaga mapilitan siya patawag dyan si Martin. Kasi awak na ebidensya eh. Di ba sinabi naman niya, basta may ebidensya? Ito na nga sa ayaw mo naman. Di ba? Dapat talaga to Tapos wala na eh. Di ba? Ang gulo na ng ng politika ngayon dahil sa mga ilang tao na nagtatakip. Puno, pero duda po ako kung talaga totoong DDS yung mga yon. Dahil ang sabi nila, hindi daw dapat pinupuri si Zaldico. Hindi ko po pinupuri si Zaldico. Lahat po ng mga nagsisiwalat ng mga katarantaduhan kung sila'y kasabwat ay kapwa kriminal. Ang katotohanan lang po, kung nais natin talaga mapanagot ang pinakamalaking mga kriminal, talagang tanggapin natin na yung mga krimen gaya ng korupsyon ay hindi po nangyayari na nakikita ng lahat. Talagang sabuatan po yan at itinatago. At kung kinakailangan na kunin ang testimonya ng isang nagkasala rin para mapatunayan na yung mga tunay na mas malalaking pananagutan ay dapat maparusahan, tatanggapin mo natin yan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na state witnesses o di naman kaya mga testigo na binibigyan proteksyon sa Witness Protection Program. At ang kaparehong benepisyo na binibigay kapag ikaw ay nadeklarang state witness at ikaw ay nakapasok sa witness protection ay yung tinatawag na testimonial immunity na hindi ka po pwedeng maparusahan sa kahit anong impormasyon na sasabihin mo. Dahil importante nga yung mga testimonya mo para mapatunayan ang nagkakasala. So ako po hindi ko sinasabing malinis si Zaldico. I'm sorry, Zaldico, kung nanonood ka. Talagang meron kang pananagutan. Pero kung kinakailangan ang iyong testimonya para mapanagot ang mas malaking pananagutan, gaya ni Marcos Jr. at ni Romualdez, bakit hindi natin siya bibigyan ng testimonial immunity? Nandoon na ako, nagkasala si Zaldico. Pag-usapan na natin kung anong mangyayari dun sa mga kayamanang nakuha niya. Pero ang importante, mapanagot yung mas malalaking isda, gaya ni Marcos Jr. at ni Tambaluslos, at kung kinakailangan ang testimonya ni Zaldico, so be it. Okay, mga kaibigan, ganito lang kasimple yan. Para matapos na to, Lacson, sa Monday, one time lang, try mo lang, Lacson. Try mo lang. Nakikiusap lahat ng Pilipino sa'yo. Ha? Payagan mo si Saldi magsalita dyan, kahit walang sumpa. Tapos si Martin, payagan mo pumunta dyan. Hanggat maaari. One time lang. Ayaw mo? So, isa lang ibig sabihin nun, sir.
May bagay ka na ayaw mo malaman. Diyan, tanong ko lang, traidor ka ba sa mga Pilipino? Yung pag-asa ng Pilipino na makuha mastermind, ayaw mong pahuli? Sir? Hindi ho ba mga kababayan? Oh. Yun lang sinasabi ng tao ngayon eh. Yun lang talaga kaya nagrarally ang tao ngayon eh. Di ho ba? Okay mga kababayan, ganito lang po muna tayo, no? Paalam sa inyong lahat.